si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bad news muli sa ating motorista. Epektibo na ngayong araw ng Martes ang taas singil sa presyo ng produktong petrolyo. Magkakaroon ng 20 centavos na aumento sa kada litro ng parehong gasolina at kerosene, habang 80 centavos naman ang itataas sa kada litro ng diesel. Ang patuloy na taas singil sa presyo ng langis ay bunsod pa rin ng geopolitical tension sa ibang bansa, kabilang ang sanksyon ng US sa Iran dahil sa produksyon nito ng missile at military aircraft. Muli namang nagsagawa ng inspeksyon si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Dizon sa Bugos City, bunsod ng tumamang 6.9 na lindol sa lugar. Ang ulat tunghayan kay Rhea Belmedina. Muling nagsagawa ng inspeksyon si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa Barangay Cugon, Bogos City nitong October 5 matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Kasama sina Philippine Red Cross o PRC Chairman Richard Gordon, Department of Tourism o DOT Cristina Garcia Frasco at iba't ibang opisyales ng Department of Social Welfare and Development. Layunin ng pagbisita ang pagtiyak sa maayos at mabilis na pagtatayo ng mga pansamantalang tirahan para sa mga apektado ng lindol na takot pang bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Kaya naman kasalukuyang itinatayo ang tent city sa Barangay Cugon bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito, binisita rin ng kalihim ang bayan ng Medellin upang tingnan ang kalagayan ng mga lumikas at kasalukuyang naninirahan sa mga makeshift tents sa Barangay Luya. Gayon din ang bayan ng San Remigio kung saan nakatayo ang iba pang mga temporary shelters. Sa parehong araw, nagpadala ang DPWH ng 4 na water trucks na may lamang 40 tons ng tubig para sa araw-araw na supply sa higit 200 pamilya sa Barangay Corogon at Barangay Taytayan matapos makatanggap ng report ng water shortage. Bukod dito, agarang nakipag-ugnayan ang DPWH sa Tourism Infrastructure and Enterprise Authority Zone sa ilalim ng DOT at sa National Historical Commission of the Philippines upang magsagawa ng assessment at restoration sa mga public buildings, kabilang na ang mga heritage churches ng San Ignacio de Loyola sa bayan ng Medellin at San Juan Nepomuceno Parish sa San Remigio. We work with SEC and the heritage agencies kasi this needs to be assessed very well to restore it. Rhea Belmedina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, suportado ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga hakbang upang amyendahan ang Bank Secrecy Law na layong palakasin ang pangangasiwa sa mga bank account at iayon sa mga internasyonal na pamantayan. Nitong Lunes sa pagdinig ng Senate Committee on Banks, sinabi ni BSP General Counsel Roberto Figueroa na hinahadlangan ng bank secrecy regime ang regulators gaya ng BSP na suriin ang mga deposito sa bangko at matiyak na walang maruming pera ang pumasok sa sistema. Bagaman magandaan niya ang ideya ng umiiral na batas alinsunod sa paggalang ng privacy ng mga depositor, nagiging daan ito ng mga unwanted activities gaya ng money launderies. Kaya naman, isa sa mga kanilang iminungkahing aksyon ay ang pagbibigay ng ganap na access ng mga deposito ng mga bangko at iba pang data sa BSP. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Kauna-unahang passenger e-ferry sa bansa, papasada na sa November. Taas singil sa presyo ng produktong petrolyo, hindi na namang umarangkada. Mungkahing snap elections ni Cayetano, no legal basis ayon kay SP Soto. Palasyo tutol sa panawagan. Amyendasyon ng Bank Secrecy Law, patuloy na isinusulong ng BSP. Blackpink Jisoo, inanunsyo ang kanyang collab na Eyes Closed kasama si Zayn Malik. At 14 na dating rebelde sa South Cotabato, nagbalik loob sa pamahalaan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.